We welcome po everyone. Alam niyo po, napaka-importante po sa atin yung ating ginagawa, hopefully, prayerfully, na lahat po tayo gagawin po natin pagising mo sa umaga. Let's acknowledge the presence of the Holy Spirit. Sa hapon, sa gabi, bago ka matulog, let's acknowledge the presence of the Holy Spirit. Kasi doon po yung importance nun yung presence, awareness ang importante. Ano po, yung awareness that you should be aware of the presence of the Holy Spirit in your midst. Alright, so may konti po tayong announcement para sa lahat po. Hopefully, prayerfully, that you're going to grab a copy. Alam niyo po, more than 1 year na po ito, 1 year and 7 months since the time we had this revelation. Alright, and the third person of the Trinity, and God really speak to us. Ano po? And out of that fruit, nagkaroon po tayo ng libro. So kung wala pa po kayong libro, please avail. Ano po? Please avail. At syempre po, kung meron na kayo, please sponsor. Diba, kagaya po ng mga kasama po natin. Salamat po sa inyong lahat ng mga sponsorship. And then, syempre, ibibigay po natin yon sa ating missions. Ano po? Praise God. Hallelujah. Are you ready for the word today? Kasi medyo mahaba-haba po yung ating pag-uusapan. Hopefully and prayerfully, ay, alam niyo, maintindihan po natin to. Let our ears be open, our hearts be receptive, para po ma-apply po natin yung salita ng ating Panginoon. Ano po? Are you ready? Excited ba kayo? Alright. So, sige po. Right now, tignan nga po natin yung ating verse ng Scripture na kung saan dito po talaga nag-resonate lahat ng ating series, yung ating libro, and syempre po, more than 1 year na to, 1 year and 8 months na, and prayerfully na lahat po tayo, magkaroon po talaga ng relationship. Yan po yung goal po natin. Kasi po, yan po yung sinabi ng Bible sa atin. How many of you love the Bible, the Word of God? Diba? So lahat po dapat ng katuruan natin, base po dito sa Biblia. So dapat, ang Bible, yun yung guide natin sa lahat ng ating paniniwalaan. Alright, so sige po, i-memorize nga po natin itong verse po na to. Ayan po. Okay, so tingnan po natin. Ito po ay from the Message translation. Alright, at tingnan po natin itong napakaganda po na verse po na to. Pinakita po dito yung about the Trinity actually. Na ito pong ginawa po ng Trinity, nandyan. At kung ano po ang respond natin. Diba? Kasi lahat daw po pala dito is para sa mga nakakilala na sa ating Panginoong Diyos. Right? So, yan po, yung sinasabi po dyan. Okay, everybody, come on, let's read the Word of God. The amazing grace of the Master Jesus Christ, the extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit, and thou be with you all. Ayan. Ito po ay hindi lang po ito cliche, hindi lang po ito ginagawa after the service ng benediction, kundi ito po ay pinaka-profound na dapat po nating maintindihan na tayo po na mananampalataya, yung naniniwala po sa Biblia, naniniwala po sa ating Panginoong Diyos. Kasi ito po, pinapakita sa atin dito kung sino yung Diyos na pinagsisilbihan natin. Right? So, once and for all, pinakita po sa atin dito yung pong 3 personas. Di ba? In one God. Okay, everybody say, one God revealed in 3 persons. Alright? Ito pong 3 persons na to, ang pangalan po nila, Father, Jesus, Holy Spirit. Right? And these 3 persons are co-equal with each other. Right? Wala pong mas mababa sa kanila, wala pong mas mataas. Hindi dahil nabanggit po, third na nabanggit, mas mababa siya sa iba. Hindi ho, co-equal siya kay Jesus. And co-equal siya with God the Father. Okay po ba? Sana po mag-gets po natin yon. Kasi a lot of times po, marami po tayong mga naririnig na kung saan, di ba, nawawala po yung third person or yung first person or second person. Kasi nakukuhan po tayo, nawawala po tayo pagka hindi po natin ma-embrace ito. Okay, so ngayon, ito pong 3 na to, okay, ay revealed in 3 persons sa Bible, at syempre po, ito po ay iba-ibang role ang ginawa po nila. Alright? God the Father, siya po yung tinatawag po natin na provider, siya po yung tinatawag po natin giver, kaya po may John 3:16.
Di ba? For God so loved the world. Meaning, siya po yung nagbigay, di ba? Siya po yung nagbigay sa ating Panginoong Kristo actually. Alright? And then, meron po yung si Jesus. Siya po yung sinugo. Nandito po siya sa mundo. Kaya John 3:16 yun. And then, dapat wag po tayo mag-stop doon. Kasi po, dito po, meron pong Holy Spirit na kailangan po natin maintindihan. At many times po, medyo nawala po yan sa circle ng mga messages natin. Kaya po dito po, yan po yung kahit papaano out of a revelation, yan po yung medyo binibigyan po natin na diin para lalo po natin siya maintindihan. Kasi po, napakalaking role ang meron siya. Ano po, when it comes to us, body of Christ, the believers all over the world. Okay? At dito po, kung napansin niyo po, ano po ang binansag sa kanya? Intimate friendship. Sa New King James Version, communion ang ginamit. Sa NIV, yung po yung fellowship of the Holy Spirit. Dito po, intimate friendship. So napansin niyo po, meron pong communion, you need to talk to Him. Meron po yung fellowship, you need to, to have relationship. And then, eventually, maging friend mo siya. Ang ganda, no? Isipin niyo po saglit yun. Parang ma-open po tayo kasi dyan po nakasalalay lahat. Kung ano yung role ng binabanggit po natin patungkol po sa banal na espiritu. Ano po? So, napansin niyo po, ang binanggit po dito sa ating Panginoong Kristo ay grace. Kita niyo po? Pagka sinabi pong grace, ano po ulit yun? Yan po ay fix. Wala ka nang pwedeng idagdag dyan or ibabawas. Kasi ginawa na ng Panginoong Kristo yan. 'Di ba? Kaya po siya namatay sa krus, ang sabi niya, it is finished. Tanggapin mo siya, maliligtas ka. Right? And then, nakita po natin yung second part, yung, love of God. Fix din yon. Everybody say, fix. Yung dalawang yon, fix ya. So, wala ka nang kailangan idagdag o kaya ibawas. Alright? Kompleto siya. Everybody say, complete. Yung love ni God, complete yon. Yung grace ni Jesus, complete yon. Pero tingnan niyo po yung third part. Meron kang gagawin. Yung third part of this verse, meron kang gagawin. Ano yung gagawin mo? Magkaroon ka ng friendship. Ang tanong, friend mo ba siya? Hindi pa. Kasi nga po, i-develop mo kasi yon. At it will take a lifetime. Everybody say, lifetime. Habang nabubuhay ka sa mundo, yan po yung atupagin mo ng atupagin. Okay, magkaroon ka ng tinatawag na friendship. At kung napapansin nyo po, okay, meron po kadikit yung word na friend. Yung po yung intimate. Diba? Maging intimate po na friend mo siya. Ang tanong, bago po tayo mag-continue, kasi po, ang title po ng message natin, by the way, yan po, ang title ng message natin, Intimate Friendship. Part 1. Yan po, nakikita niyo po yung part 1 doon? So, ibig sabihin nito, matagal-tagal tong series. O, di ba? Kasi may part 1, syempre magkakaroon ng part 2. Amen? Kasi matagal po ito. Sa totoo lang. Bakit? Bakit po matagal? Kung titignan nyo po yung katabi nyo ngayon, friend mo ba yan? Yung katabi mo ngayon? Okay? Feeling mo, friend mo siya, right? Yeah? Feeling mo, friend mo siya. Right? At syempre po, bakit po siya maging friend mo? Siyempre, kamag-anak mo, naging friend mo na rin, in a way. Kasi meron mga magkakamag-anak, pero hindi siya magkaka-friend. Hindi mo siya kaibigan, actually. Pumupunta pa yung anak mo doon sa ibang kaibigan niya. Alright? May ganon. Kasi nga, ang importante dito, yung friend. Right? Friendship. At dito po, pinapakita sa atin, binansag po sa banal na espiritu. O, di ba? So, ngayon, kung titignan nyo po yung mga katabi nyo po, yung kasama po natin ngayon, binabanggit po natin na friend mo siya. Okay? Pero tignan nyo po, ano po ba yung mga nangyari bago siya naging friend mo? Tama? Ang pinaka-kwan dyan pinaka-crucial dyan, kaya naging friend mo siya, nag-uusap kayo. Pinaka-crucial yon. Kasi kung hindi kayo nag-uusap, ibig sabihin mo, hindi po siya naging friend. Ini-isnab-isnab mo. O, di ba? Paano mo naman maging friend? Di ba? Parang dito, halimbawa, hindi ka ma-welcome, hindi mo magiging friend. Yung family natin, yung grupo natin. Tingnan nyo po, kahit papano, meron kayong understanding yung sinasabi ng Biblia sa atin about friendship. Pero ito pong friendship na to, kakaiba kasi po, ibang klase yung ating pinag-uusapan dito. Diba? Wow! Diba? The creator of the heavens and the earth. Ang galing ano? Hindi, isipin nyo lang po saglit. Diba? He is the one who created the whole world. In fact, sa Bible po,
meron po yung Genesis chapter 1 verse 1, di ba? And then verse 2. Ano po yung Genesis 1:1 ulit? Everybody? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth, verse 2, and the earth was without form and void and dark, and the Spirit of God was hovering upon the surface of the waters. Nakita nyo? Siya po yung first na nabanggit. And then sa Hebrews 9:14, siya po ay eternal spirit. So that means He is God. Okay po ba yun? So isipin niyo po ito, magiging friend mo si God. Hallelujah ba yun? Di ka ba namamangha? Parang, okay lang yan yata yun. Di ba? Di ba nakamangha-mangha ito? Mysterious agad-agad. Di ba? Magiging friend mo yung God na nag-create ng buong mundo. Pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Okay? Pagka sinabing God, meron po kasing characteristics ng God. Nature ng God. Usually, matatlo. Okay? Yung hindi mawawala. Pagka sinabi mong God, tatlo yon usually. Ang tinatawag na attribute. Okay po ba? Attribute. Okay, una, pagka sinabi mong God, that means He is omnipresent. Ang ibig sabihin niyan, all present everywhere. Okay? As Psalm 139 verse 7, ang sabi niya doon, where can I go from your spirit? So ang Holy Spirit is God because He is omnipresent. Okay? Pangalawa, ang Holy Spirit is God because He is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. Okay? All-powerful. That means, hindi siya pwedeng magawa. Pwede niya magawa lahat, right? All-powerful. Luke 1:35, di ba? When the Holy Spirit is going to be upon you, and the power of the highest will overwhelm you. Sabi niya kay Mary. And then, He is all-knowing. Alright? 1 Corinthians 12. Right? So, doon po, pinakita po doon, that He is searching the deep things of God, the Holy Spirit. So makikita po natin, ang Holy Spirit is God. Everybody, come on. The Holy Spirit is God. Okay? He is God Almighty. And Job 33 verse 4, He was the one who created us. Job 33 verse 4. Okay, so makikita po natin, God ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid. And this is serious. At pinakita ng Biblia sa atin that you can befriend God, the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya doon po pumapasok po yung, if God is for you, who can be against you nga naman din? Kasi magiging friend mo si God. At ang pangalan niya, Holy Spirit. Okay? Kasi doon, sa verse na binasa po natin, ang binanggit is intimate friendship. Okay, so ngayon, ang tanong para sa inyong lahat, gusto mo ba ngayon maging friend si God? O, tignan mo, 1/4 lang. Ang tanong, gusto mo ba siya maging friend? Kasi hindi na natin tutuloy ito. Kung ayaw mo maging friend siya, kasi wala din palang saysay. Di ba? Amen po ba yun? Ang importante, gusto mo siya maging friend. Okay, dito nga po, itong kanan to. Gusto mo ba siya maging friend? Okay, dito nga. Gusto mo bang maging friend si God? Wow. Yung ating audience, doon sa ating, yung dancing online, ano po, yun nandun po sa screen po natin. Gusto niyo bang maging friend si God? Tulungan natin sila kasi hindi natin sila naririnig. Okay, gusto niyo bang maging friend si God? Okay, so ngayon, titignan natin yung napaka-importante na dapat natin malaman. Kasi pagka sinabi mong God lang, tayo po humans, baka hindi siya posible. Di ba? Hindi siya possible na maging friend nga naman. Kasi He is God, di ba? He is infinite. And we are finite. All-powerful, all-knowing, all-present. And He is eternal, di ba? Okay, so ngayon, dito po tayo magbabase para makita po natin na it is possible that He can be our friend. Hallelujah. Part 1 lang to. Amen. Okay? Hoping and prayerful na dito kayo mag-start. Diba? Importante mag-start ka kasi alam mo yun, ang hirap yung para bang wala ka man lang start. At least mag-start ka na maging friend mo siya. Unti-unti.
Okay, one step at a time. Okay, everybody read this thought. Ano po? To live by. Regarding the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Alright? And who is He like? Ayan, dito po sa phrase na to. Kaya baka gusto mo picturean nyo, tapos basahin nyo po ulit. Pero let's just do it. Okay, sabi niya, pursuing a deep friendship with the Holy Spirit begins, unang-una, you should recognize Him as God. At syempre, klaro-klaro sa Bible yan. He is not just a force, or tongues, or dove, or fire, or signs and wonders. Kasi po, yun po yung medyo madali. Sabihin, yun po yung palagi po natin masyado pong, ine-emphasize. You will receive power after that the Holy Spirit has come upon you, Acts 1:8. Palaging ganun, di ba? So ngayon, ang mga Kristiyano, na program ang isip natin, pagka patungkol sa Holy Spirit ay force. Alright? Kaya nga, dito po, binibigyan po tayo ng kalinawagan. Did you know that He is not just a God, but He is a person? Okay, ito na, medyo gumanda-ganda na. Gumanda-ganda na, posible na, praise the Lord. Posible na. He is God, alright? We can befriend Him. He is God. He is all-knowing. He is all-powerful, all-present. And He can be present at all time. But, He is not just God. Kasi kung God lang siya, hindi ka pwedeng magkaroon ng relationship sa Kanya. Kasi nga, finite tayo. But praise the Lord, He is a person. Hallelujah. Yun ang power. Wow! Pagka binanggit po natin spirit kasi, ang alam natin ay impersonal. Pero tandaan po natin, the Holy Spirit is a person. Kaya po, ilang beses po yung binanggit sa Biblia. When He, alright, ginamit po yung masculine, personal pronoun. Na kung saan, hindi po it ang ginamit. Kasi kung it, ibig sabihin impersonal siya. Pero He ang ginamit. When He, di ba, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So meaning, He is a person. At ang pinakamatindi nito, meron siyang emotion. Hindi ba alam yun? May emotion, ang banal na Espiritu. Kayo ba may emotion? Minsan ba nasasaktan ka? Minsan ba natutuwa ka? Or hindi pa kayo nasaktan? Kung nasasaktan ka, ibig sabihin you're a person. Hindi nyo ba alam ang banal na Espiritu nasasaktan din? Ephesians chapter 4, verse 30. Do not grieve the Holy Spirit. Klaro sa Bible, ano? Praise God, ano? So, ibig sabihin nito, sinasaktan pala natin siya. Alam mo kung bakit? Okay, bigyan ko na lang kayo ng pinakasama rin, ang pinakamatinding dyan. Ang nangyari po kasi is nai-ignore siya, hindi siya naririnig sa pulpito. Na-ignore siya, kaya siya nasasaktan. Nare-resist, nakiquench, diba? At syempre, nabablaspheme pa, and you will never be forgiven. Grabe to mga kapatid. Para dito nakasalalay lahat. Ito pinag-uusapan po natin. Kaya dapat makilala natin siya. Okay, let's just go over it. He is God, He is a person, and He has a character. Paano natin malalaman ang character ng banal na Espiritu? His character is known by His fruit. Alam po natin yung fruit, right? At mamaya, i-kwan po natin yung detalye po natin. Okay po ba? So ngayon, excited na ho ba kayo? Praise God, posible siya na maging friend natin. Yun ang importante. Hindi tayo parang haka-haka lang. 'Di ba? Possible na pwede natin maging friend si God, the Holy Spirit. Okay, ito pa. Okay, ang pinaka-reason kung bakit hindi tayo nag-aaksaya ng panahon na maging friend natin siya. Kasi pwede po natin siyang makausap at naririnig ka. Kasi siya lang ang God na nandito sa mundo. God the Father is in heaven. Jesus is seated at the right hand of the Father. But the only God who is here on earth is the Holy Spirit. Praise God. So ibig sabihin nito, possible. Amen. Meron tayong
pwedeng maging goal. Di ba? Na yung sinabi ng Bible sa atin, intimate friendship of the Holy Spirit, possible na siya. Sipin nyo naman ito, mga kapatid. Kung kaibigan mo siya, di ba? Ano pa ba imposible din sa'yo? Amen. Amen mo ba? Wala na magiging imposible din sa'yo. Lahat ng problema mo, you will overcome. You are going to overcome the devil. You are going to overcome the sinful nature. You are going to overcome everything that is, hindering you in your spiritual growth. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ang kailangan mo lang atupagin, sa lahat ng dapat mo atupagin, ay yung maging kaibigan mo siya. Ay? Nag-umpisa na kanina yon, na-desire mo na. Pangalawa, syempre, meron kang tinatawag na i-cultivate mo siya. Alam mo yon? Ang friendship kasi kinu-cultivate siya. Alam mo yung ibig sabihin kinu-cultivate, di ba? Hindi po siya mag-grow ng basta-basta lang. Hindi siya instinct. Alright? Na mag-grow na lang. Di ba? Kung minsan pag nagtatanim ka, kahit wala kang gagawin doon, parang akasya yata yun, di ba? Kahit ano pang gawin mo doon, lumalago lang. Ito, kailangan mo i-cultivate. Kasi pwedeng mawala sa'yo. Kasi once na hindi mo na siya naiisip, ang banal na espiritu, pag hindi mo na siya, wala ka ng awareness sa kanya, hindi mo na siyang wini-welcome every day, hindi mo siya kinukultivate yung friendship mo, pwede siyang mawala sa'yo. Okay? Kaya po napaka-crucial, kagaya nito, sa pulpito na to. Diba? Lahat ng ating preaching na to, sa totoo lang, hindi nyo ba alam na yun po yung ina-absorb natin? Right? Yun po yung ina-absorb natin behind this pulpit. I-try ko po na mag 6 months, hindi ko na siya babanggitin. Kahit 2 linggo nga lang hindi siya mabanggit, makakalimutan nyo na siya. Alam mo kung bakit? May 2 kasi tayong kaaway. Una, we have the devil. Ang gagawin niya, i-steal niya yan. Yung seed na nakaplant sa isip mo, sa puso mo. O kung hindi man ang devil, mayroon pang isa. At yun po yung sinful nature mo. Di ba? So ngayon, ano bang gagawin mo? Kaya pala tayo, sa totoo lang, ang nangyayari sa atin, nawawala sa isip natin. Kaya napapansin nyo po, ewan ko lang kung ako lang ito, personal na testimony ko. Hindi mo ba alam? For 35 years, hindi ko nga siya pinipreach kahit minsan. Grabe ang talinaga talaga. Siguro sa inyo po, minsan baka hindi nyo po naririnig behind this pulpit about the Holy Spirit. Na sobrang grabe. Kung wala siya, wala na mangyayari sa buhay natin. Okay? Kaya po napaka-importante po yung ating pag-uusap patungkol sa Kanya. Okay? So, ngayon po, unti-unti lang po natin ito. Okay? Hopefully and prayerfully, ma-apply po natin sa buhay natin para ma-cultivate natin. Willing ba kayo? I-cultivate tong friendship na to with the Holy Spirit? Okay, so, let's go yung tinatawag po natin na, siyempre may mga practical ways tayo. Paano ba natin ma-cultivate ito? Paano ba natin ma-develop itong friendship na itong napaka-importante, very, very crucial. Kasi kung nawala ito, wala nang tumutulong sa'yo na God. Kasi nga, siya yung sinugo dito para tumulong sa atin, para maging friend natin siya. Okay, so ngayon, there are at least 5 dito na nabanggit ko muna. Alright? And then we're going to go to the application. Okay, so first, ito na, medyo mabigat ito, napaka-importante para magkaroon ka lang ng awareness. Alright? Kasi po, unang-una, pansin nyo po, ito pong pinag-uusapan po natin na banal na espiritu ay hindi mo siya nakikita. Tama? Tama, di ba? Hindi mo siya nakikita. He's God eh. And He's everywhere. Hindi mo siya nakikita. Minsan, pwede mo siyang ma-feel. Minsan may experience mo siya, pero hindi mo siya nakikita. Hindi kagaya ng katabi mo, nakikita mo. Kaya medyo mas madali ng konti. Ito kasi, ang kailangan mo pa yung pananampalataya. Naintindihan niyo ba yun? Kaya po, may konting effort. Hallelujah! Those online viewers natin, may konting effort. And one of the ways para mangyari yung intimate friendship of the Holy Spirit na binabanggit ng Biblia sa atin, patungkol sa Kanya ay, ito po, you need to welcome the presence of the Holy Spirit. Ang tawag dyan, awareness. Alam mo yun, yung, may something intentional na part natin. Kaya natin gawin yun may intentional,
na may boses ka naman. May boses ka ba? Nag-iisip ka naman. Tama? Tama, di ba? Nag-iisip ka naman at may boses ka. Okay, so ngayon, ang gagawin mo, you make yourself aware of the presence of the Holy Spirit. Kasi naririnig ka niya palagi. Kaya ang tawag sa kanya actually is standby. One of the role of the Holy Spirit is to standby. Okay, John 14:16 yun sa Amplified Bible. Ang sabi niya doon, I will ask the Father and He will give you another helper, and then intercessor, advocate, and then standby. Ibig sabihin, waiting for you. Waiting for you. So pagka ikaw, winelcome mo siya, example, halimbawa, pagising mo sa umaga, imbis na mag-isip ka ng kahit ano, or imbis na magsalita ka ng kahit ano, i-declare mo lang. Alam mo yon, yung nagkakaroon ka ng awareness, na alam mo, nandyan siya ngayon. Nandito siya ngayon. Nandito siya para gusto niyang tulungan ka. Gusto kanyang i-embrace. Gusto kanyang malin. Gusto kanyang bigyan ng understanding para maging friend mo siya. Alright? At yun po yung pinaka-crucial. You make yourself aware of the presence of the Holy Spirit in your midst. Halimbawa, sa bahay niyo po, kanya-kanya po kayong, alis na po tayo dito. Diba? After the service, ang nangyayari is, kung hindi mo siya iisipin, hindi mo siya bukang bibig, mawawala siya sa'yo. Why? Nabanggit ko sa inyo kanina, we have an enemy to steal, alright, the seed, the mustard seed that is going to be planted in your heart about the Holy Spirit. Kaya napansin niyo po, 1 week or 2 weeks or 3 weeks, hindi mo nga siya naiisip eh. Di ba? Bakit? Bakit kaya ganun? Di ba? Siya yung kailangan natin, siya yung magiging friend na, siya yung helper natin, and yet, hindi natin siya iniisip. Kaya po, intentional po ang kailangan mong gawin. Okay? Okay po ba yan? Pagising mo sa umaga, sasabihin mo, I welcome you, Holy Spirit. Very simple lang. Practical. Okay? Para lang magkaroon ka ng consciousness and awareness of His presence. Parang ito, dito po, we make nagkaroon po kami ng meeting, mga leaders meeting, at saka po, gusto natin na ma-implement po para magkaroon tayo ng patuloy na awareness of the presence of the Holy Spirit. Okay? Kasi hindi po siya instinct at hindi po siya parang mangyayari lang. Alright? So ngayon, anong gagawin natin? Parang ganito lang. I welcome you, Holy Spirit, in our midst today. Pagka meron kayong cell group, yun munang gawin mo bago ka mag-pray. Iba kasi ang prayer. Iba rin yung declaration. You declare, sasabihin mo lang, I welcome you, Holy Spirit, in our midst today, in our cell group today. I welcome you, Holy Spirit, in our mind, in our ears, in our heart. I welcome you, Holy Spirit, that everything that we're going to discuss today will be in line with your will. I welcome you, Holy Spirit, to be in my life, in our group today. Alam mo yun? Yung maging cliche mo lang. Okay? And then, syempre, kung sa bahay ka naman, okay, yung mga practical na mga gagawin mo, ang gagawin mo lang, I welcome you, Holy Spirit, in my work today. Alam mo yung mga nagtatrabaho? Yung mga estudyante naman, I welcome you, Holy Spirit, in our studies today, in my studies today. I will be in the right place at the right time. Di ba? I welcome you, Holy Spirit, sa lahat po ng aking mga mapapakinggan ngayon. I mean, yun po yung magiging awareness na sinasabi natin. Para maging conscious ka all throughout your day. Okay po ba yan? Okay, practice nyo nga. Bigyan ko kayo ng 10 seconds. Practice nyo. I welcome you, Holy Spirit, in my life. I welcome you, Holy Spirit, in my family. I welcome you, Holy Spirit, in my sources of income, in my business. I welcome you, Holy Spirit, in my work. I welcome you, Holy Spirit, in my family. I welcome you, Holy Spirit, in my health. I welcome you, Holy Spirit, in all my decisions. Okay po? Amen. Palapakan po natin saglit si Lord, di ba? Amen po ba? Ay, natutunan kayo. At ito po, importante, everyday mo gagawin yon. Kasi friendship. At marami ka pang madideclare patungkol sa Kanya. Pero syempre, habang dinideclare mo yon, isipin mo, nandyan lang siya. Are you getting this? Faith nga eh. Di ba? Faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Huwag kang magbase, mga kaibigan, sa mga nakikita mo lang. Kasi lahat na nakikita mo, temporary lang. At lahat ng hindi mo nakikita, yun yung eternal. Hindi mo ba alam yun? Amen po ba yun? Kaya po yun po yung sinasabi natin. Kaya po napaka-importante ang Biblia sa atin. At least man lang ang Biblia nakikita mo.
Pero yung binabanggit dito, hindi mo nakikita. Are you getting the point? About God, di ba? Binabanggit ng Biblia. Pero yung God na sinasabi dito, hindi mo siya nakikita. Di ba? Pero ikaw, naniniwala ka. Dapat. Diyan po papasok yung faith. Alam ba, mga miracles na pinag-uusapan natin, woo! Wow! Ang dami kaya. Ito, may mga kaibigan tayo dito. Mabanggit ko lang about miracle. Di ba? Si Joshua. Joshua, no? Pakalan mo, no? Yan to si Joshua. You know, si Joshua. Alright? Hindi mo ba, i-video na yan. Okay? Lalagay po natin sa Facebook, sa YouTube, sa buong COG. Kasi, grabe, parang patay na siya actually. Kumbaga, parang nabuhay na patay. Kasi na-aksidente po siya, na-comatose for many, many days. Tapos, siyempre, considered dead. As in, pinag-pray ni na Pastor Moses, sa grupo niya, simple lang, you know. And then, all of a sudden, grabe, bigla siyang, nandun pa rin siya, pero after few days, bigla siyang, nagre-recover until a few months. Praise God, nandito na, katabi na natin. Yan po, yan siya, oh. Tandaan mo, kung walang God, wala na siya dapat dito. Kung walang God, ito pinag-uusapan natin. Are you getting the point? Mayroong miracle. Dahil may miracle, isa sa mga proof yun that there's God Almighty who is going to help us. All you have to do is to ask Him. Meaning, walang imposible pagka siya ang iyong pinupuntahan at tinatawag. Alright? So, kaya po, tuloy-tuloy ka lang. Parang ito, faith nga yung pagpunta mo din dito eh. Sa totoo lang eh. Are you getting the point? Kasi may ine-expect ka kay Lord, sa totoo lang. May kung ka pinagpipray. Pero, huwag ka lang mainip kasi darating din. Meron kasing kay Lord yung patience eh. Meron kasing waiting na sinasabi. So, you continue to wait. Grabe. Ang sabi ng Biblia sa atin, kaya may Biblia eh. Psalm 137 verse 4, di ba? Delight yourself in the Lord. He's going to give you the desires of your heart. At ito yung ginagawa natin. Sino ba yung Lord na pinag-uusapan natin dyan? Sa totoo lang, He is the Lord. The Holy Spirit is the Lord. Hindi nyo ba alam na Lord din ng Holy Spirit? Amen po ba? The Father is Lord. Jesus is Lord. Pero the Holy Spirit is Lord. 2 Corinthians 3:17 yun. 2 Corinthians 3:17. Everybody, quote the scripture. 2 Corinthians 3:17. The Holy Spirit is Lord. Ang sabi niya doon, where the Holy Spirit is, there is liberty. Right? Ang sabi niya sa paraphrase, where the Spirit is Lord, there is liberty. Grabe, no? So ano po ito? Paano po natin i-reconcile? Yung si Jesus at saka Holy Spirit. Well, si Jesus, when it comes to church, Jesus is Lord over the church. Right? Okay, let's say that again. Jesus is Lord over the church. Kasi nasa heaven siya eh. Kaya po siya over the church. The Holy Spirit is Lord in the church. Bakit? Kasi siya yung nandito. At in fact, yung katawan mo, tingnan mo yung katawan mo. Ginawa niyang templo yan. Our bodies are the temples of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19. Di ba? So meaning, doon niyo po makita yung tinatawag po natin na extremely importance ng banal na espiritu. Okay, so that's number 1. Let's go to number 2. Yan po yung verse pala, by the way. Okay? I will ask the Father, He will give you another, helper actually, advocate to help you and be with you forever. Tingnan niyo po ito, be with you forever. Ano po yun? Ang ibig sabihin nito, yun po yung desire ni Holy Spirit sa atin. To be with you forever. Pero, kailangan mo siyang i-welcome forever. Kailangan mo siyang everyday na kinakausap para He is going to be with you forever. Are you getting the point? Okay, let's go to number 2. The second point is ask. Ito na. First, you need to welcome. Second, you need to ask. Di ba, sinasabi po ng Bible sa atin, ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open. O di ba? So kailangan po natin mayroong asking. Tingnan niyo po ito. Si Jesus nga mismo, inask niya eh. Hiningi niya kay God the Father. Although si Father God, prinamis na. Pero inask pa rin. Hiningi pa rin.
Di ba? Nandyan na ang banal na Espiritu, pero hingin mo pa rin. Are you getting the point? Okay, so ngayon, ask the Holy to lead you your decision. Tingnan po natin yung verse. Romans 8:14. Tingnan nyo. For those who are led by the Spirit of God, the Holy Spirit are, hallelujah. Gusto mo ba maging anak ng Diyos? You should be led by the Holy Spirit. The moment you receive Jesus in your heart, you become a child of God. You have the power to become children of God. Pero yung implementation ng being anak ng Diyos, kailangan you should be led by the Spirit. Unang sa lahat, nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, tingnan nyo, hindi ka pa kinuha ni Lord. Pero saved ka na. So habang iniintay mo yung pagdating ni Jesus, ulit, you should be led by the Holy Spirit every day. Every day to every day, as in. Okay, so paano? Paano? You need to ask. Right? You need to talk. And ang pangatlo, ito, napakaganda nito. Read Scripture with the Holy Spirit. Ganda nito. Praise God. Alam niyo ho ba ang Bible, di ba? Alam natin yon. Amen? Ang Bible ay Word of God. Amen po ba? Sino sa inyo na alam niya na ang Bible ay Word of God? God's Word. God's Word. Galing kay heaven, kay God. Okay? Ang Bible. Di ba? Kaya maraming nababagong buhay. Di ba? Hindi niyo ba alam ang pinaka-first na translation? In English, ay yung Wycliffe Bible. Okay? At yun, naisalin noong 1382. Praise God, nandito pa tayo ngayon 2024 na. Di ba? Ilang years na yun. Di ba? Parang 700 years na. Nung first na naisalin, ganun po katindi itong Biblia natin. 400 BC pa na nagkaroon po ng Old and New Testament. Grabe. Baka hindi pa na-discover ang Philippines, ano? 15 kailan ba na-discover ang Philippines? Si tatay, nandyan Okay. Kailan ba? When Magellan, di ba? Discover the Philippines. 15? Nakalimutan nyo na naman ang history nyo O di ba? Isipin mo, ang Pilipinas, hindi pa na-discover. Ang Bible na-discover na. 1382. Yung Wycliffe Bible, 1382. Ang Pilipinas, 1500s. 1521. Okay, yung nga pa, 1521. O, di ba? Di ba? 1521. 1382. Ang Bible, grabe. Wala pang Pilipinas. Nandyan na ang Biblia. Ganun katalinhaga itong pinag-uusapan natin. At lahat ng ating paniniwala nakabase dito. Kaya hindi po yung sinasabi mo lang na salita lang ng tao niyan. Of course, ginamit ni God ang tao para sabihin niya yung kanyang salita. Saan natin makikita yon? 2 Peter 1:21. Pero sino ang author ng Bible? Sinong author ng Bible? 2 Peter 1:21. Ang author ng Bible, Holy Spirit ang pangalan niya. They were carried along by the Holy Spirit. 2 Peter 1:21. At ang mabigat dito, verse 20, ang sabi niya doon, walang pwedeng maka-interpret ng Bible sa atin in our own way. So, halimbawa, explain mo nga yung Bible na to, itong verse na to. Aba, walang ganun. Hindi mo kaya yon. Kasi po, ang Bible ay mysterious. Anong gagawin mo? You need to ask the Holy Spirit to interpret the Bible to you. Kaya po, ang dami ng kulto ngayon, brother. Di ba? Bible din sila Di ba? Basa. Oh. Alam mo yon? Di ba? Pero nawawala. Mali-mali. Di ba? Ang galing din. Alam niya kung saan. Pero mali-mali. Bakit? Kasi hindi pwede sa sarili mo lang, kapatid. Matalinhaga ang Biblia. Ay, naku, grabe. This is going to change your life. At dito nakabase ang lahat ng ating pinag-uusapan. Kaya pagkapatungkol sa ating Holy Spirit na pinag-uusapan natin, itong ating basehan. Okay? So una, ano daw gagawin natin para magkaroon tayo intimate friendship? Una, welcome Him. Yung ginawa natin kanina. Pangalawa, you need to ask Him. Pangatlo, diba? Read the Scripture with Him. Diba? Paano? Sa verse na to, when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you kasi. Hallelujah! He will guide you into all
truth. Diba? Ano po yung ibig sabihin ng all? Okay, yung Tagalog, lahat, di ba? All is all, actually. Kasi akala natin, yung all na to, pang Kristiyano lang. Alam mo yung pang spiritual lang? Fasting, prayer, worship, reading of the word. Akala natin ganun. Hindi po. Hindi po. Yung all na yan, pati yung everyday affairs of your life concern ang banal na espiritu. Grabe. Halimbawa sa trabaho, akala mo, secular yon, hindi yun, spiritual din. Kasi nga, kaya ka may trabaho, may business ka, palalaguin ni Lord yan para makapagbigay ka sa kanyang trabaho so that you are going to be a blessing. Are you getting that? Lahat yan. Pati yung schooling nyo. Sa totoo lang, kung hindi ka nag-schooling, baka wala ka dito. Kaya dinala ka din ng Diyos dito. Are you getting that? Lahat ng aspeto, kaya all He's going to guide you. So paano? You need to ask Him. So that He's going to guide you into all truth. Praise God, hindi ka na magkakamali. Amen? Kaya halimbawa, mayroong nag-iinganyo sa'yo. Di ba? Na mag-invest ka something. Di ba? Kapatid, you need to ask the Holy Spirit first. Holy Spirit, help me. Give me wisdom kung tama to o hindi. Okay? Kasi yung mga iba talagang grabe. No? Nag-withdraw ka agad, tapos nag-invest ka agad. Yung pala, scam pala. Diba? At marami na na-scam. Binansagan na Kristiyano. Buti na lang wala sa COG Baguio to. Diba? Dami kaya nun. Diba? Ibang Kristiyano. Buti na lang wala sa atin. Amen? Amen. Meron yata in Jesus' name. Ano ba yun? Kapatid, mayroon kang naging kulang. May naging kakulangan ka. Ano mo yung kakulangan mo? Hindi ka nag-ask sa banal na Espiritu. Kasi ang sabi niya, He's going to guide you into all truth. Para alam mo na tamang tao ito, tamang information yon o hindi. Right. Let's go to number 4. Surrender. Very, very important. Okay, we have welcomed Him, you ask Him, you read with the scriptures, and number 4, you need to, surrender. Alam niyo po kung gaano ka-powerful yung word na surrender? Alam mo yun, parang sasabihin mo, not my will anymore, banal na Espiritu. Not my will anymore, but your will be done. Alam mo yun? Yung ganon. So you confess that. Okay? Para hindi na yung ikaw, kundi ang banal na Espiritu para i-guide ka na niya at the right place, at the right time, at the right people. Alright. So verse natin, ito na, tingnan mo. So I say to you, let the Holy Spirit guide your lives. You let Him. Hallelujah. You let Him. Ano mo yun? Out of your will kasi. Kaya you let. Kasi if you are not going to let Him do, di ba, His guidance, hindi niya gagawin. Hindi mo pa alam yun? Hindi niya gagawin. He will not violate your will. Kaya ang dami palang napapariwara na Kristiyanong naturingan. Bakit? Nakalimutan nila yung napaka-importanting verse ng Bible. Right? Then you won't be doing what your sinful nature craves. Sa ibang translation, walk in the Spirit and you will not gratify the works of the flesh. Walk in the Spirit. Ito, let the Holy Spirit. Ito medyo powerful, di ba? Let Him. Let Him have your life. Alright. And number 5, very, very important. Ito po, ask the fruit of the Spirit. Grabe ito. Alam niyo po ba, nung last night lang, na nabigyan po ako ng revelation about this. Kasi ang alam ko, about the Holy Spirit, siya ay God, no doubt. Siya ay person, no doubt. Okay? But He has pala a character. At malalaman mo kung ang banal na Espiritu ay nasa kalagitnaan natin by His fruit. Hallelujah. Amen. Hindi ba matalinhaga yun? Di ba, ang alam natin kasi yung fruit para sa ating mga Kristiyano lang, pero hindi mo alam na yan pala yung pinaka-character niya. Yan pala of who He is. If you want to know the Holy Spirit, you need to go to Galatians 5. At yan po, makikilala mo kung sino ang banal na Espiritu. Yan po, love, joy, peace, amen? Patience, kindness, goodness, gentleness, faithful. Tandaan nyo, if you do not have love, malalaman mo rin sa sarili mo kung nandyan ang banal na Espiritu sa'yo. Kung puro ka hate.
puro ka unforgiveness. Di ba? Malalaman mo. Sinasabi mo, I welcome you, Holy Spirit. Tapos yun pala, marami kang kagalit. Love. Di ba? Even your enemies. Joy. Fruit ng Spirit yan. Kaya nga, ang sinabi po ng Psalm 16 verse 11, ang sabi po doon, ano daw? Joy, the fullness of joy in the presence of the Lord. In the presence of the Lord, there's fullness of joy. Rejoice always in the Lord. Praise God, hindi ka na madidepress if you have the Holy Spirit. And syempre, peace. Amen. Wala nang away-away. Hallelujah. Kaya kung may away-away, nawawalang banal na espiritu dyan. Alam mo, ang ginagawa mo, since He is a dove, napansin niyo po, He is a dove. That means, nandyan yung peace sa Kanya. Kaya kung may away-away, umaalis siya. Kakatakot naman. Para bang tinataboy mo siya. You can just imagine, kung may dove dito ngayon. Na-imagine niyo ba? May dove dito ngayon, halimbawa. Kasi one of the symbol of the Holy Spirit is a dove. Ano niyo ba ang dove? Pag nandito, tapos pagka ginagawa, boo! Siguro di ba sumawala na kagad yun. Pero pagka lambing-lambingin mo na gano'n, o di ba? May pagkain dito, halika dito. Pero pagka, ay, naku, wala. Kaya yung mga iba, unti-unti lang, dahan-dahan. Di ba? Dahan-dahan. And then later on, pupunta siya dito sa ating balikat. Hindi nyo ba alam, ang dove ay na-attract sa totoo lang with the lamb. Ganda, no? Kaya ang dove, ang nangyari is pumunta siya kay Jesus. Di ba? Remember Matthew 3? Di ba? Na-attract kasi ang dove sa lamb. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Remember, nabaptizan po si Jesus in the form of a dove, referring to the Holy Spirit. Remember that? Diba? At pumatong po siya sa Kanya. Kung gusto po natin ang mapuspos ng banal na Espiritu, grabe. Hindi ka pwedeng galitin. At hindi ka rin pwedeng mataas. Nandun dapat yung pagpapakumbaba. The nature of a lamb. Very, very important. Na-attract ang dove sa nature ng lamb. If you want to have the Holy Spirit, hayaan mo na lang silang manloko sa'yo, wag lang ikaw. Hayaan mo na silang magalit sa'yo, wag lang ikaw yung nagagalit. Bakit? Nandyan ang banal na Espiritu sa'yo. Praise God. Do not fight for your rights. You let God fight for you. Vengeance is mine, says the Lord. Huwag na tayo masyadong, masyadong matapang. Kasi mawawalang banal na Espiritu sa'yo, sa totoo lang. Unti-untiin mo nang medyo maglelo ka na, kaibigan. Diba? Tumatanda ka na. Kakaedad ka na. Tapos masyado ka pang, saan ba yung nang-aapi sa'yo? Akong harap. Huwag nang ganon. Diba? Huwag nang ganon. Kasi hindi ma-attract ang banal na Espiritu sa'yo. Natataboy mo. Tinataboy mo siya. Yun po yung nature ng dove. Referring to the Holy Spirit. Ganda, no? Hallelujah. So if you want to have the Holy Spirit in your life, grabe ito. Love, joy, peace, patience actually. Diba? Ito nga, napaka-impatient natin. Kaya pala, kung minsan, hindi tinutugunan yung ating panalangin. Kasi dinidevelop ni Lord yung patience sa'yo. Yan, isa sa mga karakter ng banal na Espiritu. Kaya pala hindi pa sinasagot. Di ba? Sino sa inyo nananalangin, hindi pa sinasagot? Kasi nga, gustong i-develop ng banal na Espiritu ang patience sa'yo. Lalong-lalo na ngayon, gusto mo siya maging friend. Di ba sinabi mo na kanina, gusto mo siya maging friend? Kailangan ma-develop yun sa puso mo, yung patience. At ito pa, powerful. Ano daw? Kindness and goodness. Ano kita mo? Kindness and goodness. Sa Tagalog ng kindness ay kabaitan. Ang goodness ay kabutihan. Magkaiba. Hindi pwedeng kabutihan ka lang.
tapos hindi ka naman mabait. Hindi na pwedeng mabait lang, tapos mabuti. Hindi baling, hindi ako mabait, basta mabuti ako. Hindi pwede. Kailangan magkadikit sila. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya napansin niyo po, singular. Pagka iniwalay mo ang kabutihan sa kabaitan, wala na lahat yun. Zero ka na agad. Kaya nga, singular, the fruit of the Spirit. Hindi siya fruits. The fruit of the Spirit is singular. Love. Magkakadikit yan. Love, joy, peace. Patience, kindness, goodness. Gentleness. Napakaganda po na. Yan ang trait ng banal na Espiritu. Gentleness. Grabe. Kaya pala, hindi lahat ay gustong yakapin ng banal na Espiritu. Kaya pala, hindi lahat ay nakakakilala sa Kanya. Kaya pala, hindi lahat ay friend niya ang banal na Espiritu kahit na pastor ka pa, kahit na leader ka pa, kahit na prophet ka pa, or apostle ka pa. It doesn't matter. Walang sinasabi doon na apostle ka, pastor ka, or nandiyan ang banal na Espiritu. Hindi. Yan ang karakter na kailangan mo i-develop, kaibigan. Diba? Ano daw? Gentleness. Ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ay gentle person. Kung ayaw mo siya, wala siya sa'yo. Kung gusto mo siya, nasa sa'yo siya. Hindi niya i-violate yung will mo. Ganun po ka-powerful po ito pinag-uusapan natin. Alright? Gentleness, faithfulness. Kaya dapat tuloy-tuloy ka na mayroon pong relationship with the Holy Spirit. And then, self-control. Ayun po yun. Diba? Naiwasan mo yung hindi mo na kukontrol ang sarili mo. Nag-burst out ka na lang. Kapatid, sa totoo lang, alam mo, this is going to be the greatest time of your life pag na-absorb mo to. Bakit? Kasi dito na madidevelop yung friendship mo with the greatest person who is living here on earth today. And His name is God, the Holy Spirit. Siya po ang pinaka-greatest actually in the church today. Sa totoo lang. Supposed to be the greatest person in the church. Why? Because He is God who is here on the church. Of course, si Jesus, right? He's going to come again. Kaya tinasabi natin, come, Lord Jesus. Right? Pero, the God who is here on earth, co-equal with Jesus, the God who is here on earth is the Holy Spirit. So, anong gagawin natin? Amen. Bakit siya nandito? Para maging friend mo siya. Bakit siya nandito? Gusto kanyang tulungan. Bakit siya nandito? Ma-develop yung fruit sa buhay mo. Kaya siya nandito. So, anong gagawin mo? Willing ka dapat. Open arm ka sa Kanya para i-embrace Kanya unti-unting. Makikilala mo siya and then unti-unti yung fruit of the Spirit will be produced in your life. See? Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Praise God. So sige po, tayo po tayo saglit. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Alam niyo po, nalilid lang ako, no? Hopefully, prayerfully na i-touch kayo ni Lord ngayon. Diba? Sa ating sharing ngayon. And, let me just pray for you. Okay lang mo ba? Just come forward and hayaan mo na i-anoint ko kayo with this oil. Itatouch ko lang kayo and then hopefully, prayerfully, ma-seal yung mind mo, yung heart mo. Ma-remind ka palagi that there is God, the Holy Spirit, who is going to help you, who is going to make friend with you. Okay? Mabilisan lang po. If you can just come forward. At hayaan po natin ang banal na Espiritu. Siya yung humipo sa puso mo. Hallelujah. Thank you, Lord. To be overcome by your
on, let's raise our hands and open. Open your mouth. Surrender. Surrender to the Holy Spirit. Uraba, 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 kasiki. Utoraba, hata. Uraba, ba, 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 ba. Uraba, ba, ba, ba. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige nga po, let's open our mouth and welcome the presence of the Holy Spirit. Come on, maging bukang bibig po natin to. That's the only way so that you can be aware that He is always with you. He is going to be the helper, the advocate, the intercessor, the strengthener, and the standby. Holy Spirit. Come on, say it. Holy Spirit. I welcome you. Holy Spirit, I welcome you in my heart. I welcome you in my life. I welcome you in my family.
I welcome you in every part of my business, my work, my family, my Lord, every part of me. Have your own way. I surrender. I surrender on you. Thank you, Lord. Right now, in this attitude of worship before the Lord, we're going to give our tithes and our offering. Alam niyo po ba, napaka-importante po ang pananampalataya pagka tayo nagbibigay ng ating maikapo, ng ating mga tithes and our offerings. Kasi po, lahat po ng ginagawa natin kay Lord, especially pagka sinabi ng Biblia, napaka-importante po ang pananampalataya. Ang sabi ho doon, we walk by faith and not by sight. Alright? So, lahat po ng ating ginagawa ay may pananampalataya. Kaya nga po, sabi po ng Biblia sa atin, He's going to rebuke the devourer when we give our tithes. Right? And He's going to open the windows of heaven and pour out so much blessing upon His people. So right now, let's just be doing this by faith. Taas po natin yung ating mga ikapo at yan po natin pagpalain ng Diyos ang sources ng income. Panginoong Diyos, we just lift up to you our tithes and our offering. We ask, Lord, for your blessing. And we ask, Lord, that you are going to let it grow a 30, a 60, and even 100-fold. All the sources of our income. Destroy, O Lord, the devourer. Destroy, Lord, the spirit of poverty upon our lives in Jesus' name. Let it be, God, that let the blessing flow upon our lives in Jesus' name. Amen. Sige po, let's raise our hands for the blessing of the Lord. The Lord bless you. Lahat po ng those online viewers natin, salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po that nandito kayo. Let me just declare it. This blessing is also for you. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and the Lord be gracious to you. The Lord turn His face toward you and the Lord will give you peace. Right now we declare everyone in this church will prosper in all things and be in health, even our soul prospers. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. With long and fruitful life, God will satisfy us and show us His salvation. Come on, let's receive it in Jesus' name. Everybody said,